Isang mapagpala at magandang araw po ng Huwebes sa inyong lahat. Huwebes po ngayon sa loob ng ikatlong linggo sa panahon ng Pasko ng Pagkabuhay. Pagbati sa lahat ng viewers and followers of our daily gospel reflection, sa mga deboto ni San Antonio ng Padua at sa mga benefactors po na walang sawang tumutulong sa amin upang itaguyod ang pambansang dambana ni San Antonio ng Padua. Maraming salamat po. Sana po nasa ligtas kayong kalagayan. Patuloy po nating ipanalangin ang isa't isa. Welcome po sa ating daily gospel reflection. Sama-sama nating pagnilayan ang mga salita ng Diyos mula sa mabuting balita sa araw na ito. Mga kapatid, ngayon pong Huwebes, sa loob ng ikatlong linggo sa panahon ng Pasko ng Pagkabuhay, pagninilayan natin ang mabuting balita ayon pa rin kay San Juan. At mula pa rin sa ika-6 na kabanata, bahagi po ng tinatawag na Bread of Life Discourse. Ika-6 na kabanata, mga talata 44 hanggang 51. Mga minamahal kong kapatid, ang title po na binigay ko sa ating pagninilay ngayon ay nagsasabing, si Jesus, ang tinapay ng buhay, na nagbibigay sa atin ng lakas sa paggawa ng kabutihan. Hindi natin magagawang maging mabuti kung aasa lang tayo sa ating sariling kakayanan. Kung nagagawa nating maging mabuti at gumawa ng mabuti, yun ay dahil sa mabuti ang Diyos. At siya rin ang bibigay sa atin ng kakayanan na gumawa ng kabutihan. Kaya nga, when God calls us to be good and to do good, He equips. Siya ang nagbibigay ng katangian at kakayanan para magawa nating maging mabuti. Sapagkat, likas naman talagang mabuti ang tao na nilikha sa wangis ng Diyos. Kaya nga sabi ng Panginoon, walang makalalapit sa akin, malibang dalhin siya ng aking Ama na nagsugo sa akin. Ang bawat nakikinig sa Ama at natututo ay lalapit sa akin. Kaya hindi natin magagawang makalapit sa Ama kundi tayo itinutulak na Jesus na lumapit sa Kanya. Hindi natin magagawang magpakabuti kung walang magtutulak sa atin na gumawa ng mabuti. Kaya mga kapatid, sa gitna ng kasamaan, makikita pa rin natin ang pagtatagumpay ng kabutihan. That is why even in the midst of evils in the world, we can still see how the power of goodness can find its way to conquer the power of evil. The power of the one we do not see has the power to move and inspire us. The God we do not see. Hindi natin magagawang maging mabuti kung wala nagtutulak sa atin at nag-i-inspire para maging mabuti. Kaya kung meron mang nagtutulak sa ating gumawa ng masama, hindi po yung gawain ng Diyos. Gawain po ng kaaway yon ng Diyos. Kaya mga kapatid, kung meron man pong nagtutulak sa mga pamilya para magkasama-sama sa pagdarasal, yun po ay dahil sa inspirasyon ng Diyos. Kung may mga taong nagtataya ng kanilang buhay at seguridad, makapagligtas lamang ng buhay ng iba, yun po ay dahil sa may Diyos na nagbibigay sa ating lakas na gumawa ng mabuti. Man, by nature, is weak. At yun lang naman talaga ang meron tayo na hindi galing sa Diyos. Ang ating kahinaan, ang ating pagiging makasalanan, hindi po galing sa Diyos yan. Galing po yan sa ating kahinaan. Sapagkat tanging mabuti lamang ang ibinibigay ng Diyos sa atin. And so the power and inspiration to do good can only come from God. Bread provides food. Food sustains life. But Jesus, our bread of life, gives meaning to our life. Kaya tinuturo din po ng ating mabuting balita sa araw na ito, una, that there's more to our life than material bread and other material provisions.
Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa mga salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Pangalawa, every human person is a spiritual being in physical existence. Tandaan natin, ang tao hindi lang katawan. Meron din po tayong diwa at spiritu na dapat nabuhayin at alagaan. Kaya nga, a healthy soul and a healthy body. Hindi lang katawan ng tao, meron din tayong kaluluwa na dapat pinanatili nating malusog at buhay. Pangatlo, recognize God as the giver and not only the gift that He gives. Kumisan kasi, nakatuon lang ho tayo sa ibinibigay eh. Aminin, nakakalimutan nating pasalamatan yung nagbibigay. Sabi nga ng isang batang pari ni si Father Neil Lopez sa kanyang homilia, sa ating pananalangin, huwag sana nating palaging ituon ng pagdarasal sa mga ibinibigay ng Panginoon. Hindi yung penge noon, penge niyan, penge niyon. Nakakalimutan ang Panginoon. Kasi nga, ang lagi natin sinasabi, penge ako noon. Kaya sa halip na ang Panginoon ang maalala, ang laging naalala ay yung hinihingi at hindi yung hinihingan na siyang nagbibigay. Kaya mga kapatid, ulitin ko, si Jesus ang tinapay ng buhay na nagbibigay sa atin ng lakas sa paggawa ng kabutihan. Oo, kaya natin maging mabuti, pero hindi sa ating sariling kakayanan. May Diyos na nagtutulak sa atin at nagbibigay ng inspirasyon para gumawa ng mabuti. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Diyos na bukal ng buhay at lahat ng pagpapala. Maraming salamat po sapagkat kay Jesus natagpuan namin ang tinapay at pagkain kinakailangan namin para sa buhay na walang hanggan. Bigyan mo kami ng lakas na aming kinakailangan sapagkat kung wala ka, wala rin kaming magagawa. Amen. Maraming salamat po mga minamahal na kapatid. Sana po ay inyong nagustuhan at nakatulong ang ating pagninilay sa araw na ito. Kung nagustuhan po ninyo, i-like po ninyo at i-share, ibahagi po natin sa iba ang mensahe ng mabuting balita araw-araw. Mga kapatid, malapit na po ang araw para sa pagdiriwang ng ika-5 anibersaryo ng Solemn Declaration sa pagiging pambansang dambana ng Dambana ni San Antonio dito po sa Bayan ng Pila, ang sentro ng debosyon kay San Antonio sa buong Pilipinas. April 23 po ang selebrasyon, kaya kayo po ay aming inaanyayahan. Araw po yun ng Martes, o kahit araw ni San Antonio. Meron po tayong 6 na misa sa paghapon dahil ito'y araw ng debosyon. Sa ika-10 at kalahati ng umaga sa araw na yon, ang magiging tagapamuno po sa misa ay ang kanyang kabunyian, His Eminence Jose Cardinal Advincula, ang Arsobispo ng Maynila. Kaya inaanyahan po namin kayo na makisa, lalo na po sa Grand Procession of the different shrines in the Diocese of San Pablo, ika-4 po ng hapon yon sa darating na April 23. Maraming salamat po at pagpalain tayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, ng Espiritu Santo. Amen.